Ang simpleng gawa ng kabutihan ay dapat maging isang magandang bagay. Para kay Clara Aramave, isang 24 taong gulang na waitress, nagsimula ito sa isang pinagsaluhang drawing sa isang napkin, kasama ang isang tahimik at malungkot na batang lalaki. Ang maliit na kilos na ito ang nagawa ng hindi magawa ng mga high-paid na eksperto. Naibalik niya ang tinig kay Leo, isang 6 na taong gulang. Pero sa malamig at mapanuring mundo ng kanyang mayamang ama, hindi ito tinanggap bilang isang himala. Tiningnan ito bilang banta, bilang panlilinlang. Sa halip na pasasalamat, hinarap niya ang isang matinding paratang, isang reaksyon na napakasakit na hindi lang nito winasak ang kanyang puso. Iniwan siyang nakatayo mag-isa, tuluyang wasak. Ang kampanilya sa ibabaw ng pintuan ng Daily Grind Diner ay laging masayang tunog sa buhay ni Clara Aramave. Ito ang soundtrack ng kanyang mga araw, isang ritmo na sinasalamin ng kalansing ng mga ceramic na plato, ang hising ng espresso machine, at ang mahina na usapan sa paligid. Para kay Clara Ara, isang third-year na estudyante ng speech pathology sa Northwood University, ang diner ay hindi lang basta trabaho. Isa itong buhay na laboratorio ng ugnayan ng tao. Nakikita niya dito ang mga unang date, mga negosyong pinagdarausan ng usapan, mga nag-iisang matatanda na nag-iinom ng kanilang isang tasa lang ng kape na ininom ng ilang oras, at mga pamilya na nagdiriwang ng maliliit na tagumpay. Tapos nandyan ang mga Sterling. Hindi sila katulad ng ibang suki niya. Dumadating sila tuwing Martes at Huwebes, eksaktong alas 4:15 ng hapon, parang may tahimik na orasan sa loob nila. Ang lalaki, si Dorian Sterling, parang nilukha sa granite at ambisyon. Ang mga suit niya sobrang ayos na parang ayaw tumanggap ng simpleng dating ng kainan. Palaging nakatigas ang panga niya, at ang mga mata niya ay kulay Arctic blue, na bihirang di siya tumingin ng matagal sa loob ng diner, saglit lang. Gwapo siya, pero may seryoso at hindi basta lapitan na aura. Parang lalaking kumokontrol sa mga boardroom at marahil pati stock market, gamit ang parehong kumpiyansa na ginagamit niya sa pag-order. Itim na kape. Ang bata gusto ng chocolate milkshake at fries. Sabi niya, nang hindi tumitingin sa kanya, abala na siya sa manipis at sleek na tablet na inilagay niya sa mesa. Ang bata, si Leo. Sa edad na 6, si Leo Sterling ay maliit na bersyon ng tatay niya na may parehong maitim na buhok at matalim na asul na mga mata. Pero kung saan matalim at pabaya ang tingin ni Dorian, mainit at naghahanap naman ang kay Leo, nilulunok ang mundo sa isang malalim at nakakakilabot na katahimikan. Hindi siya nagsasalita, hindi man lang isang salita, ni isang pakiusap o pasasalamat. Hindi siya bumulong o natataranta o nagtuturo. Nandyan lang siya sa isang bula ng katahimikan, kadalasang nakatiklop ang maliliit niyang kamay sa kanyang kandungan at sinusundan ng kanyang mga mata ang galaw ng ibang mga tao na may malalim at hindi maipaliwanag na pagnanasa. Sa unang ilang buwan, tinatrato sila ni Clara Ara tulad ng ibang mga customer. Dadalhin niya yung order nila na may dalang ngiti na hindi kailanman sinuklian ng ama, tapos magbibigay pa siya ng konting ngiti sa batang minsan, paminsan-minsan, pinapahawak ng mga mata niya sa kanya ng kalahating segundo bago umalis. Pero si Clara, nasanay sa mga estudyante niyang tinuruan na makita ang mga galaw ng komunikasyon, nakita niya higit pa sa isang tahimik na bata. Nakita niya yung tensyon sa maliliit na balikat nito, yung pag-urong kapag may tumunog na plato, at yung banayad na pagbilis ng paghinga niya kapag ang ama niya biglang naging matalim at walang pasensya ang tono niya sa tawag sa telepono. Hindi ito hiya. Para itong isang kuta. Isang maulan na Martes ng hapon, tahimik na tahimik ang diner. Nasa kanilang karaniwang upuan sa tabi ng bintana ang mga Sterling, habang dumadaloy ang ulan sa salamin na parang luha. Sobrang tutok si Dorian sa kanyang tablet, nakakunot ang noo. Si Leo naman, matapos kumain ng fries,
ay walang gana at pinapagalaw-galaw lang ang mga butil ng asin gamit ang daliri. Nagbubuhos si Clara Ara ng asukal sa shaker nang may napansin siya. Isang grupo ng mga bata mula sa party sa kabilang mesa. Nagtatawanan sila. Ang malakas at masayang sigaw nila ang pumuno sa paligid. Biglang tumaas ang ulo ni Leo. Ang mga mata niya na nakatingin sa kanila ay puno ng matinding, masakit na pananabik na umabot sa puso ni Clara Ara. Hindi ito ang tingin ng batang ayaw magsalita. Ito ang tingin ng batang hindi makapagsalita. Dahil sa isang hindi niya maipaliwanag na pakiramdam, kinuha ni Clara Ara ang bagong napkin at panulat mula sa kanyang apron. Habang papunta siya para lagyan ng kape si Dorian, tumigil siya sandali. Hindi niya tiningnan ang ama. Ang buong atensyon niya ay nasa maliit na batang lalaki. Yumuko siya. Bahagyang bumaba siya, inilapag ang napkin at panulat sa mesa sa harap niya. "Hi, Leo," mahina niyang bulong, kasing lambot ng patak ng ulan ang boses niya. "Ako si Clara Ara. Gusto ko yung pulang sweater mo." Biglang tumaas ang ulo ni Dorian Sterling mula sa tablet niya, ang mga mata niya kumikislap sa inis dahil sa istorbo. Isang malamig na tingin na parang gusto siyang paalisin agad ang tumingin sa kanya, pero hindi umatras si Clara Ara. Nakatuon ang titig niya kay Leo. Tumingin si Leo sa napkin, tapos sa panulat. Nakabitin ang maliit at maputlang kamay niya sa ibabaw nito ng ilang sandali. Tumingin siya sa tatay niya, may bahagyang takot sa mga mata. Tapos bumalik ang tingin kay Clara Ara. Ang ngiti niya ay banayad, parang walang inaasahan. Dahan-dahan, nag-aatubili, kinuha niya ang panulat. Ang hawak niya ay clumsy, pero determinado. Hindi siya sumulat ng kahit isang salita. Sa halip, gumuhit siya ng maliit at nanginginig na bilog. Sa loob ng bilog, gumuhit siya ng 2 tuldok para sa mga mata at isang tuwid na linya para sa bibig. Isang mukha na walang ekspresyon. Tapos, gumuhit siya ng mga patayong linya na bumabagsak mula sa mga mata parang ulan o luha. Itinutulak niya ang napkin ng 1 pulgada papunta sa kanya. Sumakit ang puso ni Clara Ara. Siya, tiningnan niya ang drawing. Tapos balik sa malalawak na mata ni Leo na naghahanap. Naintindihan niya. Ito ang boses niya. Ngumiti siya, isang tunay at maliwanag ng ngiti na tila pansamantalang pinainit ang malamig na booth. "Ang ganda ng drawing mo," malambing niyang sabi. "Salamat sa pagpapakita mo sa akin." Pinanood ni Dorian Sterling ang buong palitan, walang nabasang ekspresyon pero kitang-kita ang tensyon. Binuksan niya ang bibig para magsalita, siguro para pagsabihan siya dahil nakakaistorbo, pero huminto siya. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lang isang waitress, kundi isang taong nakaabot sa kanyang anak na tila hindi na maaabot ng iba. Hindi siya nagsalita. Tahimik niyang pinanood si Clara Ara na lumalakad palayo, iniwan ang panulat at ang nakakalungkot na maliit na drawing sa mesa sa pagitan ng ama at anak. Noon araw, natapos ang tahimik na ritual. Nagsimula na ang bago. Ang drawing sa napkin ang naging kanilang lihim na wika. Tuwing Martes at Huwebes, dinadala ni Clara Ara kay Leo ang malinis na napkin at panulat kasama ng kanyang milkshake. Pinapanood ni Dorian Sterling ang kanyang malamig na pagbabantay, isang palaging presensya, pero siya, hindi siya kailanman nakialam. Parang nagdeklara siya ng tigil putukan, isang pilit na pahintulot para sa kakaibang tahimik na komunikasyong hindi niya maintindihan. Simple lang ang mga drawing ni Leo sa umpisa. Bahay na walang pinto, puno na walang dahon, araw na natatago sa likod ng makapal na ulap. Si Clara Ara, gamit ang lahat ng natutunan niya sa klase tungkol sa nonverbal na komunikasyon at child psychology, ay sasagot din ng ganon. Nang iguhit ni Leo ang punong walang dahon, kumuha siya ng berdeng krayola mula sa kahon na ngayon ay lagi niyang dala sa kanyang apron at nagdrawing ng maliliit na usbong ng dahon sa ibabaw nito. Mga sanga. Nang iguhit niya ang araw sa likod ng ulap, iguhit naman niya ang isang maliit na ibon na lumilipad papunta rito ng walang takot. Hindi niya kailanman pinilit si Leo. Hindi niya kailanman tinanong, "Ano to, Leo?" o
Bakit mo ito iginuhit? Tanggap niya lang ang handog nito at nagdagdag ng isang bagay na puno ng pag-asa. Ang kanyang mga tugon ay tahimik na pangako. Naririnig kita, hindi ka nag-iisa. Isang hapon, iginuhit ni Lao ang isang bangka sa isang magulong dagat na may malalaking alon. Maliit at tila marupok ang bangka na hinahampas ng matutulis at galit na linya. Sa loob ng bangka, gumuhit siya ng isang maliit na stick figure. Kumirot ang puso ni Clara Ara. Nakilala niya ang matinding kalungkutan sa larawan. Nang gabing yon pagkatapos ng kanyang trabaho, naupo siya sa kanyang maliit na apartment na napapalibutan ng mga libro tungkol sa selective mutism at trauma sa pagkabata. Madalas na na-trigger ang kondisyon ng isang traumatic na pangyayari, isang malalim na takot na literal na kumukuha ng boses. Iniisip niya kung ano kaya ang nangyari sa malungkot at tahimik na batang to. Nang sumunod silang dumating, handa na siya. Nang itulak ni Leo ang drawing ng nag-iisang bangka sa mesa, kinuha niya sa apron niya ang isang tiklop na napkin. Maingat niya itong binuksan. Isang papel na ibon ang nakatiklop doon na ginawa niya noong gabi bago yon. Simple lang iyon, pero malapad at matibay ang mga pakpak nito. Dahan-dahan niyang inilagay ang papel na ibon sa mesa, katabi ng drawing niya. Tumingin si Leo dito. Dahan-dahan niyang inabot ang isang daliri at hinipo ang pakpak ng ibon. Tumingin siya kay Clara at sa unang pagkakataon, may nakita si Clara na hindi kalungkutan sa mga mata ni Leo. May pagkamausisa, isang kumikislap na liwanag sa tahimik na dilim. Kinuha niya ang ibon, inikot-ikot ito at nasa maliit niyang mga kamay iyon. Kinuha niya ang kanyang panulat at sa drawing niya sa tabi ng maliit na stick figure sa bangka, iginuhit niya ang isang payak na larawan ng papel na ibon na nakadapo sa balikat ng figure. Kasama, isang bukol ang umusbong sa lalamunan ni Clara Ara. Higit pa ito sa isang breakthrough. Isa itong usapan. Ang kanilang tahimik na pagkakaibigan ay unti-unting namulaklak. Nagsimulang asahan ni Leo ang pagdating niya. Sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat galaw niya sa loob ng kainan. Nagsimula siyang magdala ng mga bagay para ipakita sa kanya. Isang makinang na bato, kakaibang dahon, maliit na pilak na kotse. Paikot-ikot siya sa mesa. Bawat bagay ay parang alay, isang salitang hindi niya masabi. Si Dorian Sterling ay nanatiling isang misteryo. Pinagmamasdan niya ang bawat usapan ng may nakakakilabot na tindi. Ramdam ni Clara Ara ang titig niya na puno ng pagsusuri at pagdududa. Isang araw, habang nililinis niya ang mesa nila, kinausap siya ni Dorian ng direkta, hindi tungkol sa order. "Ano pangalan mo?" Tanong niya, mababa, at parang may bahid ng pagnginginig ang boses. "Clara Ara po, sir." "Clara Maeve." "At ano ba ang ginagawa mo sa anak ko?" Hindi akusatoryo ang tanong, pero matalim at may hinahanap na sagot. Hinarap ni Clara Ara ang kanyang tingin, hindi nagpapakita ng takot. "Kaibigan lang ako niya," simple niyang sagot. Mukhang kailangan niya talaga ng kaibigan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dorian, pero kumunot ang kalamnan sa kanyang panga. May mga espesyalista siya, ang pinakamagaling sa bansa. Hindi nila siya napipilitang magsalita kahit pakaibiganin nila. Baka hindi niya kailangan ng espesyalista ngayon, tugon ni Clara Ara. Malambing pero matatag ang boses niya. Siguro kailangan lang niya ng napkin at isang paper bird. Akala niya may pagsaway o pagtanggi, pero tahimik si Dorian Sterling. Nakatingin lang sa maliit na paper bird na iniwan ni Leo sa mesa. Pinagmasdan niya ito ng matagal bago naglagay ng $50 na perang papel sa mesa, sobra pa sa halaga ng kanilang order, at dinala si Leo palabas ng diner nang hindi na nagsalita pa. Sa sumunod na linggo, may nagbago. Dumating si Dorian kasama si Leo, pero sa halip na tablet niya, may dala siyang maliit na sketchbook na nakabalot sa balat at isang set ng mga colored pencil. Inilagay niya ito sa mesa sa harap ni Leo. "Puno na to ng mga napkin," sabi niya kay Clara Ara. Medyo diretso ang tono niya, pero malakas ang sinasabi ng kilos niya. Nagningning ang mga mata ni Leo. Binuksan niya ang sketchbook sa bagong pahina
at nagsimulang mag-drawing. Nang araw na yon, iginuhit niya ang diner, ginuhit niya ang counter, ang makina ng milkshake, at ang ibang mga customer. At sa gitna ng pahina, iginuhit niya ang isang stick figure na may kayumangging ponytail at malaking ngiti habang may hawak na tray. Tumingin siya kay Clara Ara at itinuro iyon sa kanya. Kumuha siya ng lapis at itinuro ito kay Clara Ara. Tapos kumuha siya ng dilaw na lapis at iginuhit ang maliwanag na araw sa ibabaw ng ulo niya. Napaluha si Clara Ara. Sa tahimik na mundo ni Leo, siya ang araw. Kinailangan niyang humigpit ng lalamunan bago makapagsalita. Ang ganda, Leo. Ito ang pinakamagandang larawan na nagawa mo. Mula sa kabilang dulo ng mesa, pinagmamasdan ni Dorian Sterling ang mukha ni Leo na parang bato. Pero sa tingin ni Clara Ara, sandali lang, nakita niya ang isang bitak sa nagyeyelong mukha nito, isang kislap ng pag-asa na tila kay lakas. Nagsisimula na siyang makita na yung milyong ginastos niya sa mga high-end na therapist, hindi pala umabot sa epekto ng isang mabait na waitress na may kahon ng Crayola. Binigyan niya ng wika ang anak niya. Ang sketchbook ang naging mundo ni Leo. Laging daladala niya ito saan man siya pumunta, punong-puno ng makukulay at lalo pang komplikadong mga eksena ang mga pahina. Iginala niya ang parke na may detalyadong mga squirrel at aso. Iginala niya ang kwarto niya na puno ng mga laruan na walang naglalaro. Iginala niya ang tatay niya, isang matangkad at nakakatakot na tao na madalas nakikita mula sa likod habang papalayo. Ang mga guhit ay parang diary niya, ng kanyang tahimik na puso, at si Clara Ara lang ang nagbabasa nito. Lalong tumibay ang kanilang samahan, lampas sa simpleng usapan sa kainan. Nagsimulang magdala si Clara Ara ng maliliit na bagay para sa kanya. Isang libro tungkol sa mga konstelasyon, isang perpektong hugis na kabibe, isang prismang nagpapakita ng bahaghari sa mesa. Bawat regalo ay bagong usapan para sa kanilang tahimik na wika. Sumagot si Leo sa pamamagitan ng mga pahina ng mga guhit, mga bituing gabi, malalalim na dagat, at mga silid na puno ng sumasayaw na ilaw. Nagsimulang makipag-usap si Dorian Sterling sa kanya. Unti-unting nababawasan ang mga tanong. Naging duda at mas naging curious siya. Anong pinag-aaralan mo? Tanong niya isang hapon habang pinapanood si Clara Ara na ipinapakita kay Leo kung paano gumagana ang prism. Speech-language pathology, sagot niya. Final year na ako. Kitang-kita na naantig ang interes niya. So, professional curiosity to para sa'yo. Tumingin si Clara Ara mula sa bahagharing sumasayaw sa kamay ni Leo at hinarap ang tingin ni Dorian. May bahid pa rin ng dating paratang sa tono niya, parang sinasabi na lahat to ay eksperimento lang. Sa kanya. Nagsimula yon dahil sa pagkamausisa ng tao. Hinulman niya siya ng mahinahon. Nakita ko ang isang malungkot na batang lalaki at gusto kong makita siyang ngumiti. Ang iba pa. Well, nakakatulong ang pag-aaral ko para maintindihan, pero hindi yon ang nagtutulak sa mga ginagawa ko. Parang napalambot siya sa sinseridad niya. Dahan-dahan siyang tumango at napalitan ang maingat na ekspresyon ng malalim na pag-iisip. Ang nanay niya, namatay siya 2 taon na ang nakalipas. Isang aksidente. Hindi siya nakapagsalita mula noong araw ng libing. Nakaamba sa hangin ang pagkukumpisal, mabigat at hilaw. Yon ang unang bahagi ng kanyang personal na buhay na ibinahagi niya. Naintindihan ni Clara Ara ang bigat ng lahat ng iyon. Ipinaliwanag nito ang lahat. Yung mga bahay na walang pinto, yung mga puno na walang dahon, yung malalim na kalungkutan sa mga mata ni Leo. Ipinaliwanag nito yung kuta ng sakit na itinayo niya sa paligid niya. Pasensya na talaga, sabi niya, puno ng tunay na malasakit ang boses niya. Tahimik lang si Dorian at bahagyang tumango. Bumalik agad yung kanyang emotional armor na parang bumagsak lang sandali. Pero nagbago na ang takbo ng usapan dahil sa pag-amin na iyon. Hindi na siya basta waitress. Ngayon, siya na ang tagapag-ingat ng kanilang trahedya. Yung breakthrough nangyari hindi sa tahimik
at ligtas na lugar ng diner. Maingay, magulo, at nakakatakot siya. Isang Huwebes, aalis na ang mga starings. Kumakaway si Clara Ara kay Leo mula sa pintuan bilang pamamaalam, isang maliit na pamilyar na gawain na ginawa nila. Hawak ni Leo ang kamay ng tatay niya, lumingon siya para kumaway pabalik na may bihirang maliit na ngiti sa mukha. Sa kabilang kamay niya, mahigpit niyang hawak ang paborito niyang laruan, yung maliit na pilak na Aston Martin, kopya ng sasakyan ng tatay niya. Nang lumingon siya, medyo lumuwag ang hawak niya at nahulog yung laruan. Mga daliri, nahulog mula sa bangketa papunta sa kalsada na may kalansing ng bakal. Parang bumagal ang oras. Nang ibang-iba ang mga mata ni Leo sa takot. Isang malaking delivery truck ang lumiko sa kanto at ang malalaking gulong nito ay ilang hakbang lang ang layo sa maliit na kumikislap na laruan. Hindi lang yon basta laruan. Isa yon sa mga simbolo, koneksyon niya sa tatay niya, bahagi ng maayos niyang mundo. Si Dorian, naabala ng sandali habang binubuksan ang kotse niya, hindi nakita ang nangyari, pero si Clara Ara ay oo. Nakatitig si Leo na para bang natigil, bukas ang bibig, parang may tahimik na sigaw na bumubuo. Nagtensyon ang katawan niya, nagkumpyot ang mga kamay niya na parang suntok. Palapit na yung truck. Malapit nang madurog yung laruan. Lahat ng sakit, takot at frustration na tinago niya sa loob ng 2 taon biglang sumabog sa isang desperadong sigaw. Hindi. Yung salita ay parang niluluhang hikbi, isang hilaw at kalawangin na iyak na galing sa lalamunan niya. Malakas at malinaw, puno ng takot. Biglang sumugod siya palabas ng kalsada. Lumikot si Dorian, maputla ang mukha sa gulat, at hinarang si Leo sa braso. Hinila siya pabalik bago pa man makarating ang truck. Dumaan ang malakas na tunog ng sasakyan sa gulong nito, muntik nang mabangga ang laruan na kotse ng ilang pulgadang lang. Muling nanahimik ang kalye, bukod sa hum ng trapiko. Natuwa si Dorian, nakatitig sa kanyang anak, hawak pa rin ang braso nito. Nanginginig si Leo, may luha sa kanyang mga mata, nakatuon ang tingin sa maliit na pilak na kotse na walang gasgas sa kalsada. Pero si Clara Ara, nakatingin kay Leo. Nagsalita na siya. Sumigaw siya. Nabali ang hadlang. Mabilis siyang lumabas ng kainan. Kumakalat ang kanyang apron. Lumuhod siya sa harap ni Leo. Hindi pinapansin si Dorian. Leo, nagawa mo. Bulong niya na puno ng emosyon. Ginamit mo ang tinig mo. Nasagip mo ang kotse mo. Tumingin si Leo sa kanya. Ang mga asul niyang mata, punong-puno ng takot at pagkabigla. Parang galing sa ibang tao ang boses. Tumingin siya sa tatay niya, na ang mukha ay puno ng hindi makapaniwala at kalituhan. Tapos tiningnan niya ulit si Clara, ang tanging matatag na presensya sa mundo niya. Huminga siya ng malalim na nanginginig, tapos may isa pang salita na mas mahina ngayon. Isang marupok na bulong ang lumabas sa labi niya. Clara, binanggit niya ang pangalan niya. Dorian Sterling ay natigilan na parang sinuntok siya. Humagok siya sa kotse niya para sumandal. Nakatutok ang mga mata niya sa waitress na maingat na kinukuha ang laruang kotse at ibinabalik ito sa nanginginig na kamay ng anak niya. Gumastos siya ng malaki sa mga nangungunang therapist, psychologist at espesyalista sa bansa. Pinailalim niya ang anak niya sa mahabang oras ng malamig na clinical observation, pero lahat sila pumalya. Pero itong waitress na ito, gamit ang kanyang mga napkin, mga papel na ibon, at walang katapusang pasensya, ang nagawa lang. Nakamit ang imposible. Sa sandaling iyon, habang pinapawi niya ang iyak ng anak niyang nagsasalita sa isang abalang bangketa sa lungsod, alam ni Dorian Sterling na hindi na muling magiging pareho ang buhay niya at ni Leo. Ang tunog ng salitang Clara Ara ay umalingaw-ngaw ng mas malakas kaysa anumang negosyong naisara niya noon. Parang tunog ng susi na umiikot sa kandadong akala niya'y kalawangin na at hindi na mabubuksan kailanman. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng pagsabog ni Leo ay tila magkahalong pag-asa at pag-iingat. Hindi siya biglang naging madaldal. Ang salitang hindi ay parang isang dambuhalang pader na biglang bumagsak. Si Clara Ara ang unang patak ng tubig. Ngayon,
Dahan-dahang sumusunod ang mga salitang isa-isa, medyo nag-aatubili pa, pero halos para lang kay Clara Ara. Milkshake, fries, ibon, anak. Bawat salita ay parang mahalagang hiyas na tahimik na iniaalay kapag nasa booth sila sa kainan. Sa tabi ng kanyang ama, nanatili siyang tahimik, bumabalik sa kanyang mga guhit at kilos, ang pamilyar na kaligtasan ng kanyang tahimik na mundo. Si Dorian Sterling, gayunpaman, ay nagbago na. Wala na ang malamig na pagkawalang bahala, pinalitan ito ng desperado at matinding pokus. Pinagmamasdan niya si Clara Ara ng may matinding titig. Nakakakilig pero nakakakaba din, parang sinusubukang himayin ang kanyang magic. Isang linggo matapos yung insidente sa laruan na kotse, inutusan niya si Clara na manatili pagkatapos ng kanyang shift. Walang tao sa diner, amoy bleach at lumang kape. Umupo si Clara nervyoso sa booth, pinupunas ang mga kamay sa apron niya. Nasa tapat niya si Dorian, hindi bilang customer, kundi bilang makapangyarihang CEO na siya. May alok ako sa'yo, Miss Maeve, panimula niya, pormal ang tono. Handa akong bigyan ka ng trabaho. Ang magiging tungkulin mo ay maging full-time na kasama at pantulong sa pagsasalita para kay Leo. Natahimik si Clara Ara sa gulat. Ipinagpatuloy niya ang paglalatag ng mga kondisyon na parang negosasyon sa negosyo. Maninirahan ka sa aming guest house. Ang sahod na handa kong ibigay ay 5 beses ng kinikita mo dito. Sasaluhin ko rin ang buong matrikula mo para sa natitirang bahagi ng iyong kurso sa universidad at pati na rin sa anumang postgraduate na pag-aaral na gusto mong kunin. Ikaw ang gagawa ng schedule ni Leo, mga pagbisita sa museo ng sining, paglabas sa parke. Kahit ano ang sa tingin mo makakatulong sa kanya. Ang tanging layunin mo ay ang kanyang kapakanan at patuloy na pag-unlad. Grabe tong alok na to. Parang lifesaver, pangarap na natupad para sa isang estudyanteng hirap. Wala nang iniisip na upa, wala nang pagod na double shift. Pwede na siyang mag-focus sa pag-aaral at higit sa lahat sa pagtulong kay Leo. Pero may kirot sa tiyan niya na palakas ng palakas. Ang pag-iwan sa diner na parang neutral na lugar nila at pagpasok sa mundo niya, sobrang laki ng hakbang. Ang marangyang mundo niya ay puno ng malamig na marmol at tahimik na pasilyo, hindi yung mainit na kape at masayang kwentuhan. Ewan ko ang sabi niya. Natungtong siya sa salita. Sige, sabi ni Dorian, may kumikislap na desperasyon sa kanyang mga mata. Pakiusap, wala nang ibang gumagana. Ikaw lang ang epektibo. Nang makita yung kahinaan sa matibay na si Dorian Sterling, iyon ang nagdesisyon. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang ama na nagmamakaawa para sa kanyang anak. Sige, sabi ni Clara Ara, halos bulong ang tinig. Oo, para kay Leo. Pagkalipas ng 2 araw, iniwan ni Clara Ara Maeve ang araw-araw na trabaho niya. Nang huling beses, maayos niyang inilagay ang apron sa loob ng bag. Isang itim na sasakyan, makinis at tahimik, ang sumundo sa kanya. Sa pag-aari ng Sterling, ang mga tarangkahan na bumukas para salubungin siya ay matataas at bakal na kalawangin, mas kahawig pa ng pasukan ng isang kuta kaysa bahay. Ang mansyon mismo ay isang modernong obra maestra ng salamin at bato. Sobrang ganda pero sobrang lamig ng dating. Parang museo ito kaysa tahanan. Dinala siya sa guest house, isang cute at hiwalay na cottage sa gilid ng maayos na property na mas malaki pa sa buong gusali ng apartment niya. Marangya pero nakakahiwalay. Ang unang araw niya ay parang panaginip. Si Leo ay sobrang saya niyang makita siya. Kumikislap ang mga mata niya sa tuwa na parang sulit na sulit ang buong nakakakilabot na karanasan. Hinawakan niya ang kamay niya at dinala siya sa tahimik na paglilibot sa malawak na bahay na nagtapos sa kanyang playroom, isang kwarto na kasing laki ng isang diner. Puno ng iba't ibang laruan, lahat ay maayos at parang hindi pa nagagamit. Pero halos agad niyang nakilala si Frost. Ang pangalan niya ay Isabel. Siya ang kapatid ng asawa ni Dorian na si Amelia na yumao na. Lumipat siya pagkatapos ng aksidente para tumulong sa pag-manage ng bahay at kay Leo. Eleganteng-elegante si Isabel.
Matulis ang mga mukha niya, at may mga matang palaging malamig ang tingin. Tiningnan niya si Clara Ara, hindi bilang tao, kundi parang peste. Ikaw pala yung waitress? Sabi ni Isabel, na halatang mayabang ang tono nang makita niyang nagdodrawing si Clara Ara at si Leo sa playroom. Sabi ni Dorian na yun daw yung bago niyang kakaibang kasama sa trabaho. Ang saya kitang makilala. Ako si Clara Ara, sabi niya, habang inaabot ang kamay, pero hinarap siya ni Isabel na parang hindi napansin. Ako ang bahala sa lahat ng bagay tungkol sa pagpapalaki kay Leo, dagdag pa ni Isabel. Ang tono niya, na malinaw na nakikita si Clara Ara bilang mas mababa sa kanya. Ang mga tutor niya, ang diet niya, ang schedule niya. Anumang plano mo, ipapaalam mo muna sa akin. Mabilis na na-realize ni Clara Ara na si Isabel ang gumawa ng malamig at sobrang istriktong mundo na nagpapahirap kay Leo. Siya ang pumili ng mga espesyalista. Siya ang nagdisenyo ng mga mahigpit na schedule. Nakikita niya ang katahimikan ni Leo hindi bilang sintomas ng trauma, kundi bilang problema na dapat klinikal na ayusin at solusyonan. Si Clara Ara, gamit ang kanyang mahinahon at laro-based na paraan, ay direktang banta sa kanya. Awtoridad, tahimik na naglinya ang mga kampo. Palaging sinisira ni Isabel si Clara Ara, pinagtatanong ang mga pamamaraan nito sa harap ni Dorian. Talaga bang matalino na hayaang mag-drawing lang siya buong araw? Inirekomenda ni Dr. Albright na structured phonic drills ang gawin. O kaya'y magpunta sa pampublikong parke? Mukhang delikado yan, Dorian. Sapat naman ang paligid dito para sa sariwang hangin. Pinilit ni Clara Ara na huwag pansinin ang galit at inilaan ang lahat ng lakas kay Leo. Nagtayo sila ng mga kubo sa sala, nag-bake ng cookies sa malawak na kusina, at marami pang iba. Sa takot ng tagalinis ng bahay, at ginugol niya ang mga oras sa hardin na binibigyan ng pangalan ang mga squirrel. Nagsimulang umunlad si Leo. Ang mga isang salita ay naging maiikling parirala, dilaw na bulaklak. Clara Ara, tingnan mo, malaking aso. Bawat bagong parirala ay tagumpay para kay Clara Ara, pero para kay Isabel, ito ay bagong sugat. Hindi niya tiningnan ang pag-unlad ni Leo bilang himala, kundi bilang paglipat ng katapatan. Si Leo, na dati ay maamo at madaling alagaan sa kanyang pangangalaga, ay ngayon masigla at masaya. Ang mundo niya ay umiikot sa dati nilang waitress. Isang gabi, narinig ni Clara Ara si Isabel, nakausap si Dorian sa kanyang study. Palihim pero puno ng galit ang boses niya. Kailangan mong makita ang nangyayari, Dorian. Hindi siya therapist. Bata pa siya. Pinapalagay niyang umaasa siya sa kanya. Hindi ito tama. At ano ba talaga ang motibo niya? Isang babae lang mula sa isang kainan, biglang nakatira sa isang mansyon. Mayaman ka, single, nagdadalamhati, at mahina ka ngayon. Huwag kang maging gago. Nanlalamig ang dugo ni Clara Ara. Hindi lang pala pagseselos ang nararamdaman ni Isabel sa kanya, kasama si Leo. Pinipinta niya siya bilang isang mapanlinlang na naghahanap ng pera, isang mandaragit na target, ang isang nagdadalamhating pamilya. Umatras siya sa kanyang guest house, isang marangyang kulungan sa gilid ng isang maganda pero mapanganib na hardin. Pumasok siya sa mundong ito para bigyan si Leo ng boses, pero mabilis niyang na-realize na sa bahay ng mga Sterling may mga ahas sa dilim at nagsisimula na silang sipiin ang kanyang pangalan. Lumalala ang tensyon sa mansyon ng Sterling na hindi na kailangang sabihin. Ramdam ni Clara Ara ang mga titig ni Isabel sa kanya, malamig at puno ng paghusga. Nasunod siya mula kwarto hanggang kwarto. Bawat tagumpay kay Leo, nariruwin ng halatang sama ng loob ng babae. Tuloy lang si Clara Ara, ibinubuhos ang puso sa trabaho. Sinimulan niyang isama ang mga natutunan niya sa mas formal pero banayad pa rin na paraan. Gumawa siya ng mga word games na parang treasure hunts. Nagbabasa siya ng mga kwento, humihinto para hayaan si Leo na punan ang mga salita na unti-unti niyang nagagawa. Lumalawak ang bokabularyo niya araw-araw. Nagsimula siyang magtanong, bakit asul ang langit? Saan napunta si Mama? Yung huling tanong, bulong lang.
Hapon nang tumitig sila sa isang family photo at doon nagsimula ang pagbabago. Unang beses niyang nabanggit ang tungkol sa kanyang nanay. Huminga ng malalim si Clara Ara, saka sumagot ng tapat at mahinahon. Nasa isang payapang lugar ang mama mo. Malumanay niyang sabi habang niyayakap siya. Pero nandito pa rin siya. Tinapik niya ang dibdib niya sa ibabaw ng puso. Nasa mga alaala mo siya, okay lang na namimiss mo siya at okay lang na malungkot ka. Hindi umiyak si Leo, tumango lang siya at inilapit ang ulo sa balikat niya. Ito ay isang sandaling puro at tapat na tiwala. Nakatanaw si Isabel mula sa pintuan, mukha niya ay puno ng lamig at galit. Hindi niya nakita ang isang mahabaging tagapag-alaga na nagpapalakas ng loob sa bata. Nakita niya ang isang pasaway na sumusobra sa kanyang hangganan, pumapasok sa sagradong teritoryo ng pamilya. Nakita niya ang isang kapalit. Lumalala ang laban ni Isabel kay Clara Ara mula sa mga pasaring hanggang sa mga palihim na paninira. Itinatago niya ang mga gamit sa sining na balak gamitin ni Clara Ara. Nakapag-schedule siya ng nakakainip na tutoring session kay isa sa mga matagal ng eksperto ay eksaktong alam kung kailan at saan nagplano ng outing si Clara Ara. Sinimulan niyang maghasik ng pagdududa sa isipan ni Dorian, nililihis ang bawat inosenteng sandali na kanyang nakita. Nakita mo ba kung paano siya kumakapit kay Dorian? Hindi naman siya ganito kumapit kay Amelia? Parang pinapalakas niya ang isang pagkahumaling, sabi niya habang kumakain sila ng hapunan. Oh, nahanap ko yung mga notes niya. Nag-aaral siya tungkol sa trauma ng pamilya at emosyonal na paglayo ng ama. Planado to lahat. Hindi lang siya tumutulong kay Leo, inaanalisa ka rin niya. Sobrang kapal ng mukha. Si Dorian, na emosyonal pa ring wasak at puno ng halo-halong lungkot at guilt dahil hindi niya maabot si Leo, ay madaling maapektuhan ni Isabel. Gusto niyang maniwala kay Clara Ara. Hindi maikakaila ang mga resulta, pero ang mga bulong ni Isabel ay sumasalakay sa kanyang pinakamalalim na insecurities. Sanay siya sa kontrol at predictable na mga bagay. Si Clara Ara ay isang kakaibang bagay na hindi niya maintindihan, at ang relasyon nito sa anak niya ay isang misteryo na hindi niya masolusyonan, kaya naging mahina siya. Ang huling nakalalasong salita, dumating ang tagpo isang maulan na gabi. Late na nagtrabaho si Clara Ara, tinutulungan si Leo na buuin ang isang komplikadong kastilyo mula sa mga blocks sa kanyang playroom. Nagtatawanan sila habang natutumba ang huling tore. Tunog iyon ng purong saya ng mga bata na matagal nang nawawala sa bahay, halos 2 taon na. Dumaraan si Dorian sa bukas na pinto. Tumigil siya sandali at may bihirang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood sila. Pinili ni Isabel ang tamang oras. Dumating siya sa study ni Dorian mamaya ng gabi. May hawak na folder ng mga papeles at seryosong ekspresyon sa mukha. Dorian, kailangan nating pag-usapan si Clara Ara Maeve, sabi niya. Mababa at seryoso ang boses. Nag-research ako, nabalisa ako kaya pinasuri ko siya sa private investigator ko. Tumigas ang likod ni Dorian. Isabel, hindi ba't hindi mo dapat ginawa yon? Anak ng kapatid ko ang nasa pangangalaga niya. Kailangan kong matiyak. Binuksan niya ang folder at inilatag ang mga dokumento sa lamesa niya. Hindi lang siya basta struggling student, Dorian. Umalis ang tatay niya nung bata pa siya. 2 trabaho ang inang ginagawa para makasurvive. Nagkita. 2 beses na silang na-evict. May mga utang siya sa pag-aaral na dumarami. Galing siya sa wala. Hindi naman yan krimen, sabi ni Dorian. Pero may bahagyang alalahanin na lumabas sa mukha niya. Siyempre naman, sagot ni Isabel ng maayos. Pero nagbibigay ito ng konteksto, motibasyon. Pagkatapos, inilabas niya ang huling dokumento. Printout ito ng isang pahina mula sa social forum ng universidad. Profile ni Clara Ara iyon. May nagtanong na kaibigan, ano ang pangarap na trabaho mo pag graduate ka na, Clara Ara? Ang sagot niya ay nakasulat. Buwan bago pa man niya nakilala ang mga Sterling ay inosente pa lang ang lahat. Pangarap niyang magtrabaho sa isang batang may espesyal na pangangailangan, isang totoong hamon
Siguro sa isang pribadong trabaho kung saan talagang makakagawa siya ng pagbabago at, alam mo na, sa wakas ay maging financially secure. Bonus na yon. Eksakto namang binigyang diin ni Isabel ang huling mga salita. Sa wakas, maging financially secure. Plano na talaga niya to, sabi ni Isabel, na parang may sikreto ang boses. Hindi ito basta-basta nangyari. Nakita kanya bilang isang mayayamang ama na nagdadalamhati. May kaso siya ng bata na may mataas na pangangailangan. Nakita niya yung pagkakataon, yung mga napkin, yung mga ngiti, yung pagkakaibigan. Parang eksaktong plano ng isang matagal na panlilin lang. Nilalaro niya ang emosyon mo, Dorian. Target niya ang pamilya natin para sa malaking pera. Lahat ng ebidensya palpak lang, bawat konklusyon, baluktot na katotohanan. Pero nung pinagsama-sama sa tahimik at malinis na kwarto, lumabas ang nakakapanghihinang larawan. Pinapakain nito diretso sa pinakamalalim na takot ni Dorian, na siya ay tanga, na ang yaman niya ay dahilan para siya ang pagtutukan, na ang milagro tungkol sa kanyang anak ay wala pang iba kundi isang malupit na panlilin lang. Ang alaala ng sinseridad ni Clara Ara ay nakikipaglaban sa malamig at matitinding katotohanan sa kanyang mesa. Ang kanyang dalamhati, pagkakasala, at ang kanyang likas na pagnanais na protektahan ang kanyang anak mula sa anumang kapahamakan ay nagsanib sa isang malamig at matinding galit na nagpoprotekta. Tiningnan niya ang mga papeles, tapos ang pinto, kung saan niya narinig ang tawa ni Leo ilang oras lang ang nakalipas. Iba na ang tunog ng tawa sa kanyang alaala, hindi na parang tuwa, kundi parang tunog ng matagumpay na bitag na nahuli ang biktima. Napansin ni Isabel ang pagbabago. Tumingin siya sa mga mata niya at alam niyang siya ang nanalo. Nilason niya ang balon. Anong gagawin mo? Tanong niya nang mahina, mukha'y nag-aalala. Tumayo si Dorian, matigas ang mukha na parang konkreto. Tatapusin ko to ngayong gabi. Nasa guest house si Clara Ara, nagdodrawing ng plano para sa susunod na araw, isang lakad sa Science Museum para makita ang dinosaur exhibit na alam niyang magugustuhan ni Leo. Ramdam niya ang malalim na kasiyahan. Ang lamig ni Isabel ay maliit na kapalit para sa liwanag na ngayon ay nakikita niya sa mga mata ni Leo. Gumagaling na siya. Sila na. Pagpapagaling. Isang matalim at malakas na katok sa pintuan ang yumanig sa kanya. Binuksan niya ito at nakita si Dorian Sterling na nakatayo sa harap ng kanyang pintuan. Ang ilaw sa balkonahe ay nagpapakita ng matitinding anino sa kanyang mukha. Hindi siya kahawig ng lalaking ngumiti sa tawa ng kanyang anak, ilang oras lang ang nakalipas. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang malamig niyang asul na mga mata ay para bang siit na siit. Nagsimulang umulan, ang mahinang patak sa bubong ay parang nagpapalakas ng tensyon. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Walang emosyon ang kanyang boses, malamig at walang init. Siyempre. Pasok ka, sabi ni Clara Ara habang umatras siya. Ramdam ang biglang kirot sa dibdib na hindi niya maintindihan. Hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya sa pintuan, hinahayaan ang malamig at basang hangin na pumasok sa maaliwalas na kwarto. Hindi na kailangan. Hindi ito tatagal. Iniabot niya ang tseke. Ito ay bayad paalam. Para ito sa 6 na buwang sahod. Dapat sapat na to. Nakatitig si Clara Ara sa papel na iyon, sobrang nalilito. Bayad paalam? Hindi ko maintindihan. May nagawa ba akong mali? Ganoon ginagawa ni Leo. Sige. Oo, siya nga. Dorian ang nangisi ng may pangaalipusta. Ang tunog niya sobrang pangit, punong-puno ng pangmamaliit kaya natigilan si Clara Ara. Ang galing mo talagang umarte. Talagang nakakabilib ang performance mo. Performance? Bulong niya, ang takot sa dibdib niya naging yelo. Huwag kang magpanggap na inosente sa akin, Miss Maeve. Tapos na to, alam ko na ang lahat. Lumapit siya, pinuno niya ang pintuan, nagpapakita ng nakakatakot na galit. Alam ko ang tungkol sa nakaraan mo, sa pinansyal mong paghihirap. Alam ko na hindi talaga tungkol sa anak ko to. Ikaw ang dahilan. Ito ang trabaho mong pangarap, 'di ba? Hanapin mo yung kaso na mataas ang pangangailangan pero may mayamang pamilya para siguruhin ang kinabukasan mo.
Binabalik niya sa mukha niya yung mga inosenteng salita mula sa social media post, nilaloko at ginagawang isang halimaw. Napaputi ang mukha ni Clara Ara. Ano? Hindi yan totoo. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? May kabuluhan ba? Sagot niya. Nandun lahat. Yung pinlano mong kabaitan, yung mga pabor na sadyang napapanahon, yung mabagal pero sistematikong paraan kung paano mo ginawang umaasa nang lubusan sa'yo ang anak ko. Hindi mo ginawa iyon. Pagalingin mo siya. Ikaw ang nagkasakit sa kanya. Ginawa mong sentro ng mundo niya ang sarili mo para makaabot sa akin. Para makaabot sa ganito. Pinakita niya ang tseke sa mukha niya. Bawat salita niya parang suntok. Inaakusahan niya siya ng pinakamakasuklam-suklam na panlilin lang. Pinapakita ang tunay niyang pagmamahal kay Leo na parang isang pangit na anyo ng kasakiman. Ang mismong puso ng mga hangarin niya, lahat ng ginawa niya dahil sa tunay na malasakit, ginawang walang halaga. Puno ng luha ang mga mata niya, mainit at matulis sa sakit at hindi makapaniwala. Hindi totoo yan. Mahina niyang nasabi. Nanginginig ang boses. Mahal ko si Leo. Nakita mo siya. Nakita mo kung gaano siya kasaya. Nakita ko ang isang mahusay na aktres na gumaganap. Lumingon si Dorian ng malakas, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Pinagsamantalahan mo ang isang nagdadalamhating ama at isang batang trauma na trauma. Inaral mo ang trahedya ng pamilya namin at inayos ang paraan mo para samantalahin ang aming kahinaan. Isang mandaragit ka, Miss Maeve, na may nakabalot na may simpatyang ngiti. Itinapon niya ang tseke sa sahig sa kanyang mga paa. Bumagsak ito ng marahan, parang huling insulto sa kanya. Pahabol lang. Gusto kong nakaayos ka na at umalis ng umaga. May sasakyan na darating dito ng 8 AM. Kung subukan mo pang kontakin ako o ang anak ko, gagamitin ko lahat ng paraan para makakuha ng restraining order at sirain ang kahit anong pagkakataon mo na makatrabaho ang mga bata muli. Klaro ba? Hindi makapagsalita si Clara Ara. Naipit sa kanyang lalamunan ang iyak at ang matinding damdamin ng kawalang katarungan. Tumingin siya sa kanya. Yung lalaking ito na dati niya akala ay kapwa-tao na may pinagdadaanan, ngayon ay tinitingnan siya ng puro galit at puot. Nakita niya, ang mga lasong bulong ni Isabel ay kumalat sa buong mukha niya. Tumingin siya mula sa malamig at mapanibughang mga mata niya pababa sa check na nasa sahig. Ang dami nito, mas malaki pa sa perang nakita niya kailanman. At nilayong insultuhin siya, bayad para sa mga serbisyo sa isang maruming transaksyon na nasa isip lang niya. Nang makita niya iyon, parang sumakit ang loob niya. Ang mga luha na pinipigilan niya ay tuluyang bumuhos, dumadaloy sa mukha niya. Pero hindi ito mga luha ng simpleng kalungkutan. Mga luha ito ng galit, ng gulat, ng puso na tuluyang nabasag at mali ang pagkabasag. Nakita ni Dorian na umiiyak siya at lalo pang tumigas ang mukha niya. Inisip na ang kanyang kalungkutan ay luha lang ng isang palabiro na nahuli. Tigilan mo na yan? Bungad niya, punong-puno ng pagkasuklam ang boses. Inikot niya ang likod sa kanya at umalis, nawala sa ulan at dilim. Iniwan si Clara Ara na nakatayo sa bukas na pintuan ng kanyang gintong hawla. Lalo pang bumagsak ang ulan, hinalo sa kanyang mga luha habang siya'y bumagsak sa tuhod, nanginginig sa matinding pag-iyak. Hindi lang niya siya pinaalis. Ginamit niya ang kabutihan niya, ang malasakit, ang totoong pagmamahal niya sa anak niya, tapos ginawa niyang isang bagay na pangit at hindi mapapatawad. Hindi lang niya pinasakit ang puso niya, sinunog niya ang kanyang kaluluwa. Yung biyahe ng O2 ng umaga palabas ng Sterling Estate ay parang paglalakbay sa isang malabo at kulay-abo na mundo. Nakaupo si Clara Ara sa likod ng sasakyan, walang pakiramdam, ang mamahaling leather na upuan ay malamig at parang hindi pamilyar. Hindi siya nakatulog. Ginugol niya ang gabi na palitan ng malalakas na iyak ng puso at yung pakiramdam na walang laman at walang saysay. Nabigla siya, naiwan niya ang tseke sa sahig. Kung kukunin niya iyon, para na ring pag-amin ng sala, pagtanggap sa mga pangit na paratang niya.
Umalis siya na dala lang ang maliit niyang maleta at isang sugat sa puso. Bumalik siya sa maliit niyang apartment na ngayon ay parang nagpapahirap sa kanya. Ang mga libro sa kanyang mga estante ay parang nanlilibak sa kanya. Ang mga medical na paliwanag ng empatiya at therapeutic bonding ay tila isang malupit na biro. Tinawagan niya ang kanyang manager sa daily grind, nanginginig ang boses, at nakiusap na ibalik siya sa trabaho. Ang manager ay isang mabait na babae. Nauna siyang pumayag nang walang alinlangan, naramdaman ang desperasyon sa boses ni Clara Ara. Nang isuot muli ang apron, pakiramdam niya ay parang sumusuko siya. Ang masayang tunog ng kampanilya sa ibabaw ng pintuan ay hindi na nakakaaliw. Ito ay naging masakit na paalala kung saan nagsimula ang kanyang paglalakbay kasama si Leo. Tuwing may batang tumatawa, kumikirot ang puso niya. Tuwing Martes at Huwebes ng 8:15 ng hapon, nakatitig siya sa pintuan. Isang hangal na masokistik na pag-asa ang kumikislap sa kanyang dibdib bago ito marahas na mapatay. Samantala, sa mansyon ng Sterling, isang bagong klase ng katahimikan ang bumalot, mas malalim at nakakatakot kaysa dati. Nagising si Lao at napansin niyang wala na si Clara Ara. Nilibot niya ang guest house, ang maliit niyang mukha puno ng pagkalito, tinatawag ang pangalan niya. Clara Ara. Clara Ara. Sinubukan ni Isabel na ipaliwanag. Kailangan umalis si Clara Ara, anak. Kailangan niyang bumalik sa dati niyang buhay. Hindi naniwala si Leo. Tiningnan niya ang kanyang ama, ang mga asul niyang mata, naghahanap ng sagot. Pero hindi kayang tumingin ni Dorian sa kanya. Napabulong na lang siya tungkol sa isang magkakaroon ng bagong tutor sa susunod na linggo. Yun ang huling sinabi ni Leo. Bumalik ang katahimikan, pero mas matindi na ngayon. Hindi na yung tahimik na may kaba noon. Ito ay tahimik na galit, isang protesta. Ayaw niyang makipag-usap sa kahit sino. Ayaw niyang tumingin sa tatay niya. Pinalayo niya yung bagong espesyalistang mahal, ang bayad na inupahan ni Isabel. Hindi niya hinawakan yung mga mamahaling laruan sa playroom niya. Ang tanging paraan niya para makipag-ugnayan ay ang sketchbook, pero hindi na mga drawing ng maaraw na parke at mga mababait na ardilya. Pahina pagkatapos ng pahina ay puno ng madidilim at magulong bagyo. Iginuhit niya ang walang tao at kulay abo na diner. Iginuhit niya ang bahay niya na may rehas sa mga bintana at paulit-ulit niyang iginuhit ang isang simpleng tao na may kayumangging ponytail na lumalakad palayo sa ulan. Sa isang pahina, iginuhit niya ang sarili bilang maliit na ibon na nakakulong sa hawla, habang ang anak, isang figurang malinaw na kumakatawan kay Clara Ara, ay pinipilit na lumayo ng isang malaking madilim na anino na nakakakilabot na kahawig ng kanyang ama. Nagsimulang bumagsak ang mundo ni Dorian Sterling. Kumilos siya ng mabilis dahil kumbinsido siyang pinoprotektahan niya ang kanyang anak mula sa isang tusong mandaraya. Akala niya magagalit si Leo ng 1 o 2 araw lang tapos huhusay din. Akala niya makakaramdam siya ng ginhawa, parang nakaligtas siya sa malaking problema. Pero sa halip, ginugulo siya ng mga alaala. Ang bahay na dati ay puno ng maingat, pero lumalakas na boses at tawa ni Leo ngayon ay tahimik na parang libingan. Ang saya na dinadala ni Clara Ara sa buhay nila, nawala na. At pakiramdam niya'y may kulang na parang hangin na hindi makahinga. Dumaraan siya sa kwarto ni Leo at makikita niyang nakaupo ang anak niya sa sahig. Nakatitig lang sa pader na walang buhay. Ang masigla, nakahiga ang sketchbook na nakasara sa tabi niya. Sinubukan ni Isabel na ipaliwanag. Transition phase 2, Dorian. Pansamantalang pag-urong lang. Sobra ka lang talagang naka-attach. Mas okay to sa katagalan. Pero parang wala sa puso ang mga salita niya. Sa unang pagkakataon, totoong tiningnan ni Dorian si Isabel. Napansin niya ang kumikislap na tagumpay sa mga mata nito nang banggitin ang pag-alis ni Clara Ara. Napansin din niya kung paano nag-init ang ulo niya nang sabihan ng mabuting tagapaglingkod na mas masaya raw si Leo kasama yung magandang batang babae. Unti-unting sumisimang ang mga duda.
Nagsimulang tumubo si Clara Ara ng bago, pero sa pagkakataong ito, ang mga ugat niya ay nakatuon kay Isabel. Dumating ang sukdulan 1 buwan matapos umalis si Clara Ara. Pumasok si Dorian sa kanyang silid-aralan isang gabi nang huli para makita si Leo na nakaupo sa kanyang malaking leather na upuan. Umakyat ito at hawak-hawak ang isang framed na litrato mula sa mesa. Ito ang huling picture ni Amelia, ang yumaong asawa niya. Huminto ang tibok ng puso ni Dorian. Hindi kailanman ipinakita ni Leo ang interes sa litrato noon. Tumingin si Leo sa kanyang ama, ang mga mata niya ay puno ng malalim at malungkot na paratang. Tinuturo niya yung larawan ng nanay niya na nakangiti, tapos tinuro niya yung sarili niyang dibdib. Sa huli, tinuro niya yung pinto, nanginginig yung maliit niyang kamay. Uminit siya ulit ng gesture. Mama, Midor. 3 parte yung kwento. Umalis yung nanay niya sa pinto at hindi na bumalik. Ngayon, si Clara Ara, yung taong nagpaparamdam ng seguridad sa puso niya, pinadala rin sa pinto at hindi rin bumalik. Ang ibig niyang sabihin ay sobrang sakit. Pinapalayas mo yung mga taong mahal ko, yung tahimik na paratang, winasak yung lahat ng dati. Nawala ang katiyakan ni Dorian. Ang paniniwala na tama ang ginawa niya ay naglaho at lumitaw ang masakit na katotohanan na siya pala ay niloko. Pinayagan niyang maapektuhan ang isipan niya ng selos at paranoia ni Isabel. Hindi niya naprotektahan ang anak niya. Nasaktan niya ito, baka hindi na ito maayos pa. Naparusahan niya ang iisang taong tunay na nagpakita ng kabutihan sa kanila pareho. At dahil doon, naging halimaw siya na parang sa mga drawing ng anak niya. Dumaluyong ang bigat ng guilt at kahihiyan at bumagsak si Dorian sa lupa. Kumukukulo siya sa harap ng anak niyang si Leo. Leo, patawad! Bulong niya, nanginginig ang boses. Sobrang laki ng pagkakamali ko. Tumingin lang si Leo sa kanya, tahimik pero matindi ang paghusga. Alam ni Dorian na hindi sapat ang paghingi ng tawad. Kailangan niyang ayusin ito, pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Wala siyang ideya kung nasaan si Clara Ara. Sa dami ng kanyang yaman at kapangyarihan, hindi pa siya naging ganito kahina sa buong buhay niya. Kinabukasan, si Dorian Sterling ay naging isang taong may misyon, pinapalakas ng matinding pagsisisi na parabang sakit sa katawan. Hinarap niya si Isabel sa sunroom, mababa at delikado ang tono ng boses niya. Anong ginawa mo? Tanong niya, nakatitig ng matindi sa kanya. Nagkunwaring naguguluhan si Isabel. Dorian, anong ibig mong sabihin? Yung private investigator, yung post sa social media, yung mga financial records niya. Gusto kong makita lahat ng pinakita mo sa akin ngayon. May kuryenteng takot na dumaan sa mukha ni Isabel. Tinapon ko lahat yan. Nakakainis yon. Ayokong itago sa bahay. Nagbibiro ka, sabi ni Dorian na parang yelong boses. Hindi mo talaga tinatapon. Anumang mawala. Lumapit siya ng kaunti. Galit ka sa kanya mula nang pumasok siya dito. Nakita mo siyang konektado kay Leo sa paraang hindi mo magawa. Sa paraang kahit ako, hindi ko magawa. Hindi mo matiis yon, kaya winasak mo. Sa wakas, bumigay na si Isabel. Ginawa ko yon para sa'yo. Para sa alaala ni Amelia, wala siyang kwenta. Isang waitress na sinusubukang palitan ng kapatid ko, pilit pumasok sa buhay namin. Mabait siyang babae na tumulong sa anak ko. Biglang sumigaw si Dorian na wala na ang kontrol niya. Ibinalik siya nito mula sa lugar na hindi namin maabot. At ikaw? Pinalayas mo siya dahil sa maliit at kawawang selos. Ginamit mo ang kalungkutan ko laban sa akin. Nasaktan mo ang anak ko. Lumayas ka. Dorian, seryoso ka ba? Lumayas ka sa bahay ko, Isabel. Inuulit niya, ang boses niya ay naging mabagsik na bulong. Ayusin mo ang gamit mo. Umalis ka bago magtanghali. Tumingin si Isabel sa kanya, ang mukha niya ay maputla sa gulat at galit bago siya umikot at nagmadaling lumabas. Natanggal na ang unang lason. Mas mahirap ang susunod na gawain ni Dorian. Nag-hire siya ng totoong private investigator, hindi para maghukay ng mga bagay. Hindi para maghukay ng dumi, kundi para hanapin si Clara Ara Maeve. Hindi naman tumagal ng 1 araw,
Simple lang ang report. Nasa lumang apartment na siya ulit at nagtatrabaho sa daily grind diner. Napansin din ng investigator na hindi pa niya na-encash yung severance check. Yung alam na tinanggihan niya yung pera bilang insulto, lalo pang nagpabigat ng guilt kay Dorian. Sa loob ng 2 araw, pinag-isipan niya kung ano ang gagawin. Paano ba siya haharapin? Ano ba ang sasabihin niya para kahit paano makabawi sa ginawa niya? Paulit-ulit niya itong pinapraktis, mga talumpati sa isip niya, pero lahat tunog pangit at walang kwenta. Sa huli, alam niyang iisa lang ang kaya niyang gawin. Pumasok siya sa trabaho ng 4:00 ng hapon, Martes iyon. Ang maliit na kampana sa ibabaw ng pinto ang tumunog, na kinabahan siya. Tahimik ang kainan at naroon siya. Pinupunas niya ang mesa, nakatalikod sa kanya. Nakasimple uniform pa rin siya, ang kayumangging ponytail niya bahagyang sumasayaw sa bawat galaw. Mukhang payat siya at may lungkot sa postura niya na dati wala. Dati pa. Si Martha, ang manager, ang unang nakakita sa kanya at pumilat ang kanyang mga mata. "Kailangan mo ba ng tulong?" tanong niya, na parang nagbabantay. Lumingon si Clara Ara nang marinig ang tinig niya. Sumilip ang kanyang mga mata at naghalo-halo ang damdamin sa kanyang mukha. Gulat, sakit, galit at may bahid ng iba pa. Isang malalim at pagod na kalungkutan. Inilapag niya ang basahan, nanginginig ng bahagya ang mga kamay. Si Dorian Sterling, ang higante sa industriya, ay naramdaman na siya ang pinakamaliit sa buong buhay niya. Lumapit siya sa kanya, huminto ng ilang hakbang. Kasama niya si Leo. Ang batang lalaki ay bahagyang nagtago sa likod ng paa ng kanyang ama. Mahigpit na hawak ang sketchbook sa kanyang dibdib. Clara Ara. Nagsimula si Dorian na may boses na magaspang dahil sa kahihiyan. Wala akong sapat na salita para ipahayag kung gaano ako nagsisisi. Tumingin lang si Clara Ara sa kanya, ang kanyang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang pagsisigaw. Nagkamali ako. Ipinagpatuloy niya, pinipilit na ilabas ang mga salita. Tanga ako. Napaniwala ako ng sarili kong kalungkutan at ng isang taong pinagkakatiwalaan ko. Nakinig ako sa mga kasinungalingan dahil natakot ako. Yung sinabi ko sa'yo, yung mga inakusahan ko sa'yo, sobrang sama ng ginawa ko at hindi mapapatawad. Hindi ako nandito para humingi ng patawad dahil hindi ko ito deserve. Nandito ako para ipakiusap na sana'y mapatawad mo ako para kay Leo. Lumiko siya at lumabas ang maliit na batang lalaki. Tumingin si Leo kay Clara Ara, punong-puno ng luha ang malalaking asul niyang mata. Dahan-dahan siyang lumapit, isang hakbang, tapos isa pa. Binuksan niya ang sketchbook niya sa huling pahina na kanyang iginuhit. Larawan iyon ni Clara Ara na may malaking kumikislap na araw sa ibabaw ng kanyang ulo. Inabot niya ito sa kanya. Huminga siya ng malalim na nanginginig at sa maliit na tinig na nanginginig din. Malinaw na malinaw, sinabi niya ang isang buong pangungusap. "Miss na miss kita, Clara Ara." Yun lang. Biglang bumigay ang dam. Ang mga luha sa mga mata ni Clara Ara ay hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa sobrang pagmamahal niya sa batang ito. Agad siyang lumapit at lumuhod, niyakap siya ng mahigpit. Bumagsak ang libro ni Leo at inihagis ang mukha niya sa balikat niya. Nanginginig ang maliit niyang katawan sa pag-iyak. "Miss na miss din kita, Leo." Bulong niya, hinahaplos ang buhok nito habang malayang dumadaloy ang kanyang mga luha. "Sobrang miss kita." Pinanood ni Dorian. Sila, ang mga sariling mata niya na naglalagablab. Ito ang eksenang winasak niya. Yung dalisay, magandang koneksyon. Pagkatapos ng matagal na sandali, tumingala si Clara Ara sa kanya. Namumula ang mga mata niya, pero malinaw ang tingin. "Ang ginawa mo," sabi niya, nanginginig, pero matatag ang boses. "Halos wasakin mo ako. Hindi mo lang ako pinatanggal sa trabaho. Pinagdudahan mo pa ang pinakamagandang bahagi ng sarili ko." "Alam ko," mahinang sabi ni Dorian, nakayuko ang ulo sa kahihiyan. "Hindi na ako babalik sa bahay niyo." "Hindi ko kaya," sabi niya, matibay ang pasya sa boses. Bumigat ang puso ni Dorian. Pero siya, tumango siya. "Karapat-dapat siya niyan. Naiintindihan ko."
pero tumingin si Clara Ara pababa sa batang yakap pa rin siya. Pero hindi ko siya iiwanan muli, dagdag niya. Kung seryoso ka dito, pwede tayong mag-set ng sessions dito o sa parke, isang neutral na lugar. Tutulungan ko siya, hindi para sa'yo o para sa pera, kundi para sa kanya. Higit pa yon sa inaasahan niya. Biyaya yon na hindi niya nakuha ng karapatan. Ano man ang gusto mo, sabi ni Dorian, nanginginig ang boses sa emosyon. At bukas pa rin ang alok. Sakto na yan, yung tuition mo, lahat ng iyon. Hindi bilang sahod kundi bilang tulong, regalo o pasensya na. Pahintulutan mo lang ako gawin yan. Matagal na nag-isip si Clara Ara. Hindi ito tungkol sa pera, kundi sa kung ano ang ibig sabihin nito. Para siyang paraan niya para ayusin ang nasirang tiwala at kilalanin ang halaga niya. Sige, mahina niyang sabi. Mahaba pa ang daraanan, ang tiwala na nasira ay kailangang buuin ng paunti-unti. Pero habang niyayakap ni Clara Ara si Leo, natahimik na ikinukwento sa kanya ang bagong ardilyang pinangalanan niyang Fuzzy, nakita niya. Nakatayo si Dorian Sterling doon, nawala ang kanyang kayabangan, at puno ng mapagkumbaba at desperadong pag-asa, alam niyang hindi ito ang wakas. Ito ay isang bago at mas tapat na simula. Ang kwento ni na Clara Ara at Leo ay isang makapangyarihang paalala na ang pinakamahalagang yaman natin ay hindi pera, kundi awa. Ipinapakita nito kung gaano kabilis nakakahawa ang takot at panghihinala sa ating isipan na nagiging dahilan para saktan natin ang mga taong sinusubukang tumulong. Si Dorian na nabingi sa kanyang pagdadalamhati. Muntik nang sirain ang kakaunting liwanag na pumasok sa madilim na mundo ng kanyang anak. Pero sa huli, ang matatag na puso ng isang bata at ang kahangahangang kakayahan ng isang babae na magpatawad ang nagpakita sa kanya ng daan pabalik. Itinuro sa atin ng kanilang paglalakbay na lagpasan ang ating mga sariling pagkiling, questionin ang mga bulong ng mga pesimista, at pahalagahan ang simpleng ngunit makapangyarihang salita ng kabaitan, isang papel na ibon, at ang pangalawang pagkakataon. Kung naantig ang kwentong ito sa puso mo at naalala mo ang lakas ng espiritu ng tao, pakilike na lang, i-share sa isang taong maaaring kailanganin itong marinig, at huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel namin para sa mga tunay na kwento na makakaantig at makakapukaw sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig.